Kakausap natin ngayon, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Magandang gabi, Congressman Alvarez. Hi, Ma'am Corina. Magandang gabi po sa inyo. Opo. Congressman, bakit po umabot ng 12 counts of falsification of legislative document? Ano po ang ibig sabihin nun para po sa aming mga hindi nakakaintindi gaano po? At gaano kayo kakumpiyansa na ito pong reklamong isinampa po ninyo ay uusad? Naging 12 counts yan, Ma'am Corina, dahil nga 12 yung blanco na finill-upan nila ng amounts na wala naman doon sa BICAM report. Yan ay kahit si Congresswoman Stella Kimbo, inamin niya yan na may mga blanco doon sa BICAM reports. Binilang namin 12 lahat yun. Kaya yung falsification 12. Ayun, so ito po'y medyo matagal na po ninyong pinaplano mula po nang madiskubre ito pong mga sinasabing blank items sa budget. Actually, Ma'am Corina, na-discover yan ni Congressman Isidro Ungab. Yes, sir. Ng Davao City. Tapos magmula doon, inusisa namin mabuti kung binerify namin yung facts, no? Kung tama yung mga sinasabi nila. Napag-alaman namin na yung pala may mga in-email sa lahat ng congressmen na kung ano yung dapat aprubahan doon sa plenaryo. At nung chinek namin, may mga blanco nga ito. Tama nga yung report ni Congressman Ungab. So from there, tinignan namin kung ano yung mga possible na kaso na haharapin. Okay, so ito pong email na inyo pong nadiskubre ang pinakamatibay po ninyong ebidensya dito po sa inyong inihain na reklamo. Opo, tama po yun. Opo, I see. So ito po ba'y isinapubliko na itong email po na ito? Kanina po kasama po yan sa mga submittals namin, no, attachments, doon sa complaint na final namin sa Ombudsman. Opo, sino po sa palagay ninyo ang naglagay po ng mga amount dito po sa mga blankong ito? Ganito yan, Ma'am Corina, kung zero amount ang inaprobahan ng plenary at pagdating doon sa enrolled bill nagkaroon ng amount, edi ang last touch doon yung Committee on Appropriations. So sila po ang nag-fill in the blanks, kumbaga. Palagay ko dahil kahit na si Congresswoman Kimbo, inamin niya na yung mga staff daw ay authorized para i-correct yung BICAM report. Pero mali yun dahil pwede lang correction kapag may typographical error, grammatical error. Hindi naman para yung 0 gawing 1. Opo. Ito pong 12 items na ito, ngayon po na mayroon na pong mga amount ng pera, na budget. Kaduda-duda po ba ang mga halaga nito? Kaduda-duda talaga, ma'am. Dahil nga magmula 0, walang allocation, biglang nagkaroon ng 241 billion, no? Sa total? Na total. Napakalaking halaga po niyan. Opo. Okay. Ang sinasabi naman po ng kabilang panig, diversionary tactic lang daw po itong inyong reklamo para malihis sa Duterte impeachment. Ano po ang inyong masasabi rito? Mukhang baliktad yata yan, ma'am. Kasi kung diversionary tactics yan, bakit nila minadali yung impeachment? Ayun, okay. Apparently, minadali nila yung impeachment para matakpan itong iskandalo dito sa budget na ginawa nila. Ayun, okay. Pero ito po'y umuusad na, no? So, Senado na lang po ang ating hinihintay. You are confident ito po'y uusad? Ito pong inyong reklamo naman? Yes, ma'am, dahil medyo matibay naman yung complaints na hinahin namin. At ako naman, malaki ang tiwala ko rin sa Ombudsman na patas yung laban doon. Ilan pa pong mga congressman, maliban kay Speaker Romualdez, ang kasama po sa inyong reklamo? Elizalde ko, dahil siya yung chairman ng Appropriations Committee at that time.
Tapos si Congressman Manix Dalipe ng Zamboanga City dahil siya yung majority floor leader. Congresswoman Kimbo. Congresswoman Kimbo kasama din po yun. At kung sino man po ang malalamang may kinalaman. O pag nag-imbestiga ng ombudsman, malalaman nila kung sino-sino pa yung mga dapat akusahan siguro. Ayun, okay. Narinig niyo rin po ba, Congressman, yung ugong na may kapalit umano na pabuya ang mga pumirma para sa impeachment complaint? Narinig ko rin yun, ma'am, dahil siyempre hindi naman may lihim yan sa House of Representatives dahil masyadong pagkaganyang may bigayan, talagang pumipila yung mga congressman, no? Ano po yung At dito ibinibigay? nabalitaan ko, yung mga, anong tawag dyan, goodies. Ano po yun? Goodies yata ang tawag dyan, no? Ah, Dahil medyo malaki rin yung mga pinangako yata eh. Merong, yung alam ko, may component na cash. Meron ding mga projects no, na pangako. Na FLR, ibig sabihin for later release. so, Kung yun ay hindi magbabago yung nila, yung stand. Kasi yung iba baka pumirma, biglang bawiin. ayun, okay. So, pero ito po yung ugong lamang sa bagay. Kasi kung mapapatunayan po yan, pwede rin po yung isama sa reklamo kung sakasakali. Opo, pero yun kasi wala naman akong sabihin mong personal knowledge dahil hindi naman ako kasali. Okay. Okay, sige po. Kami po ay makikibalita. Maraming salamat po sa inyo, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Maraming salamat din po, ma'am.